Sa mundo ng mabilisang pagkain at abala sa oras, ang pagtiyak na nakakakuha ang ating mga anak ng tamang mga nutrisyon ay mas mahalaga kailanman. Ang kanilang kalusugan ay hindi lamang tungkol sa pisikal na paglaki, ito rin ay may apekto sa kanilang kaisipan at damdamin. Pag-aaralan natin kung bakit mahalaga ang tamang nutrisyon, kung paano ito nakakaapekto sa pag-unlad ng mga bata, at ang mga praktikal na hakbang upang itaguyod ang mga malusog na gawi sa pagkain. Mga nanay, nabanggit na ba sa inyo na kailangan ng espesyal na diet ng inyong mga anak? Kung hindi pa, dapat natin bigyan sila ng balanseng diet na naglalaman sa bawat pangkat ng pagkain sa Food Guide Pyramid. Bawat pangkat ng pagkain ay mayroong ilang bitamina at mineral na kailangan ng ating katawan. Dapat kumain ang inyong anak ng ilang pagkain mula sa bawat pangkat araw-araw. Ang pagkakasakit sa pagkain ay maaaring mangyari kung ang isang tao ay kumakain o umiinom ng isang bagay na naglalaman ng mapaminsalang mga mikrobyo. Ito ang 4 na prinsipyo ng pag-iingat sa mga pagkain. Una, siguraduhing sariwa ang mga pagkain. Pangalawa, lutuin ng mabuti ang mga pagkain. Pangatlo, dapat ubusin ang pagkain sa loob lamang ng 1 oras. At panghuli, bawal ang mga tirang pagkain. Mga gabay sa pamimili ng pagkain. Pumili ng malinis na tindahan kung saan malinis ang sahig, mga estante, mga lugar ng imbakan at ang mga manggagawa ng tindahan. Ang mga pakete ay hindi dapat bukas o sira, dapat ligtas ang pagkakadisplay ng pagkain. Unahing kolektahin ang mga nakabalot at tuyong pagkain. Isunod ang mga sariwang prutas at gulay. Ihuli ang mga frozen at mga pagkain na nakalagay sa refrigerator. Piliin ang mga produktong hindi pa lumipas sa best used by na petsa. Bumili lamang ng bilang ng mga itlog na kakailanganin para sa 1 hanggang 2 linggo. Hanapin ang label na pasteurized sa packaging ng gatas at cheese. Wastong pagtatago at pag-iimbak ng pagkain. Step 1, unahing itago ang mga frozen na produkto sa refrigerator at freezer. Step 2, isunod ang mga sariwang prutas at gulay. Step 3, huling itago ang mga dry at canned goods. Ihiwalay ang mga lutong pagkain sa mga sariwang pagkain. Gumamit ng mga lalagyang may takip. Ilagay ang buong karton ng mga itlog ng direkta sa refrigerator. Hugasan ang mga sariwang prutas at gulay bago ilagay sa refrigerator. Itago ang mga dilatang pagkain sa tuyo at malamig na lugar. Balutin ng maayos ang pagkain kapag hindi pa kakainin sa loob ng ilang araw at ilagay sa freezer. Huwag punuin ng sobra ang iyong refrigerator. Paghahanda ng pagkain. Siguraduhing malinis ang mga kagamitan sa kusina. Hugasan ang mga kamay gamit ang sabon at tubig nang hindi bababa sa 20 segundo. Kapag may sugat ang kamay, gumamit ng plastic or rubber gloves sa paghahanda ng pagkain at gumamit ng cutting board sa paghiwa ng mga sariwang karne. Huwag iwanan ang hilaw na itlog sa room temperature ng mahigit sa 2 oras. Huwag maghain o kumain ng hilaw na itlog kapag mag-iinit ng pagkain gamit ang microwave. Haluin ang pagkain kada 30 segundo.
Huwag tumikim ng pagkain sa tingin mo ay hindi ligtas. Mga patnubay sa pagkain sa ibang bansa. Bago uminom ng anumang tubig sa gripo, pakuluan muna ito sa loob ng 15 minuto. Gumamit lamang ng yelo na gawa sa pinakuluang tubig. Hugasan at balatan ang mga sariwang prutas at gulay. Itapon agad ang mga basura. Linisin agad ang natapong inumin o pagkain. Panatilihing malinis ang kusina. Huwag hayaan magtagal ang mga hugasin. Panatilihing malinis ang loob ng refrigerator. Paniguraduhing malinis ang inuming tubig. Maging maingat kapag kakain sa labas. Paniguraduhing maayos ang pagkakaluto ng manok at iba pang uri ng karne. Pagkaing dagat. Mga pagkaing pwede at bawal habang dumadaan sa chemotherapy. Tinapay. Kanin, oatmeal, cereals, pasta, potato chips. Kamote, asparagus, broccoli, carrots. Bawal ang kamatis at mga hilaw na gulay. Dalandan, saging, mangga, melon. Bawal ang strawberries, blueberries, cherries at grapes. Malinis na inuming tubig.